Mind your own business. Karamihan sa atin ay na-program na maging masipag sa trabaho para matulungang yumaman ang iba maliban sa atin. Bilang employees, pinapayaman natin ang mga employers. Bilang may utang sa credit card, napapayaman natin ang mga banks. Dahil sa tax, napapayaman natin ang ating pamahalaan. Bilang consumer, napapayaman natin ang mga iba't ibang may-ari ng businesses. Ang iyong income ay mula sa iyong employer bilang bayad sa pagtulong sa kanya para yumaman. Dahil nababawasan ka kaagad ng tax, yumayaman ang gobyerno. Sa bawat ginagastos mo naman para sa pagkain, damit, utilities, transportation at iba pa, may yumayamang mga kumpanya. Dahil sa iyong mga liabilities gaya ng mortgage sa bahay o sasakyan at sa credit card, yumayaman din ang mga nagpapautang na bangko. Talakayin natin sa ngayon kung ano ang financial intelligence. Ayon kay Rich Dad, ito ay ang kakayanan na i-convert ang cash o labor sa assets na nagbibigay ng cash flow. Kahawig ito ng description ni Napoleon Hill sa kanyang aklat na Think and Grow Rich. Ayon sa kanya, knowledge will not attract money unless it is organized and intelligently directed through practical plans of action to the definite end of accumulation of money. Ibig sabihin, kapag gumugol ka ng mahabang panahon para kumita ng pera at hahayaan lang itong mabilisang lumabas sa iyong bulsa, nagpapahiwatig ito na mababa ang iyong financial intelligence. Sa panig naman ng mga mayayaman, ang kanilang efforts ay nakafocus sa pag-acquire ng assets at hindi sa pagiging masipag na worker para sa pera. Dahil sa mababang financial intelligence, maraming mga nakapagtapos ng mga matataas na degree ang hirap na hirap pa rin sa kanilang kaperahan. Karamihan sa kanila ay nasa financial red line kung saan ang income at expenses ay halos magkapantay buwan-buwan. Sila ang mga taong mahigpit na kumakapit sa job security na naniniwalang delikado ang business at investing. Sa katunayan, ang hindi pagpapaunlad sa kaalaman tungkol sa business and investing at ang umasa lang sa isang source ng income ang talagang mapanganib. Ito ang mga recommended na activities na kailangan mong magawa. Sagutin ang mga sumusunod tungkol sa pagiging risky ng isang bagay. Ang umasa lang sa paycheck ay risky ba para sa iyo? Ang pagkakaroon ba ng utang na binabayaran buwan-buwan ay risky para sa iyo? Ang pagkakaroon ba ng assets na nag-aakyat ng pera buwan-buwan ay risky para sa iyo? Ang paggamit mo ba ng oras para sa iyong financial education ay risky para sa iyo? Ang paggamit mo ba ng oras para aralin ang iba't ibang uri ng investments ay risky para sa iyo? Ito ang pangalawang activity. Maglaan ng 5 oras bawat linggo para gawin ang isa o higit pa sa mga sumusunod. Basahin ang business section ng iyong newspaper. Makinig ng mga financial news sa television o radio. Magbasa sa mga financial websites, magazines o newsletters. Umattend ng educational seminars tungkol sa investing at financial education. Maghanap ng coach na tutulong sa iyo sa process na kailangan mong daanan para maging financially free. Saan ko pwedeng i-invest ang aking pera? Ibibenta ko na ba ang hawak kong stocks? Recommended bang mag-invest ako sa real estate? Ang Type A investors naman ay mga taong naghahanap ng mga problema na hahanapan ng kasagutan. Mayroon silang mga skills ng mga matatagumpay na business owners at investors. Ginagamit nila ang mga skills na ito para mabigyan ng solusyon ang mga problemang nararanasan ng karamihan. Tignan natin ang ilang halimbawa. Nakita ni Manny Villar na challenging sa mga Pinoy ang pagkakaroon ng bahay at lupa. Dahil dito, nakita niyang ang kasagutan dito ay ang pagbibenta ng mga low-cost housing. Nakita ni Bill Gates na hindi user-friendly ang mga software na ginagamit noon. Dahil dito, nagawa ang Microsoft program.
Nakita ni Mark Zuckerberg na hindi reliable ang Friendster na social platform noon. Dahil dito, nagawa ang Facebook. Kaya para mas bumilis ang iyong pagyaman, become a student ng mga skills na kailangan ng mga business owners at investors. Maghanap ka ng paraan para ma-solve ang isang malaking problema. Nasa loob ng malalaking problema ang malaking financial opportunity. Ito ang dahilan kung bakit recommended ni Robert Kiyosaki na maging business owner muna bago maging investor. Kapag nagkaroon na kayo ng mastery sa pagbibigay solusyon sa mga business problems, magkakaroon ka na ng excess cash flow at ang iyong mga natutunan ay tutulong sa iyo para maging isang matalinong investor. Ayon kay Robert Kiyosaki, there is no scarcity of financial problems. In fact, there is one right around the corner from you, waiting to be solved. Kailangan mo ng mentor. Dahil sa kanilang experience, mapapakinabangan mo ang wisdom na maibabahagi nila sa iyo para mas mabilis mong maabot ang iyong financial goals. Katulad sila ng tour guide sa isang expedition. Dahil kabisado nila ang daan, makakapagbigay sila ng payo kung anong mga mahahalagang gawin. Maging handa sa mga disappointments. Makakaya mong gawing asset ang mga mararanasan mong disappointments. Kagaya ng mga malalaking mga problema na may mga nakatagong financial opportunity, ang bawat disappointment ay may kasamang mahahalagang wisdom. Naniniwala si Rich Dad na ang disappointment ay kasama sa pagpapalawak ng kaalaman. Habang natututo tayo sa ating mga pagkakamali, na-develop din ang matibay na karakter mula sa ating mga disappointments. Ito ang ilan sa mga advice ni Rich Dad tungkol sa disappointments. Una, expect to be disappointed. Ito ay isang paraan para ikaw ay maging mentally and emotionally prepared para sa mga pangyayaring ayaw mong maganap. Kaya kapag dumating man ang mga pangyayaring iyon, mas kalmado ka. Dahil dito, mas makakapag-isip ka ng maayos sa mga ganoong pagkakataon. Number 2, have a mentor standing by. Ang iyong mentor ang magsisilbing sandigan sa mga panahon ng disappointments. Dahil sa kanyang kaalaman, muli niyang mapapataas ang iyong moral na magpatuloy sa iyong financial journey. Number 3, be kind to yourself. Ang disappointment ay isang avenue para makatanggap ka ng feedback at mag-improve. Ibig sabihin, hindi ito dapat maging dahilan para parusahan mo ang iyong sarili. Maaaring may pagdududa ka sa iyong kakayahan. Ito ang payo ni Robert Kiyosaki. Trust that you have everything you need right now to be successful financially. All it takes to bring out your natural, God-given gifts is your desire, determination, and a deep faith that you have a genius and a gift that is unique. Magtiwala ka sa iyong sarili. Gamitin mo ang mga steps na ito para mapaunlad ang iyong kasalukuyang financial status.